Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon at makikita sa ikadalawang mga kronika, kapitulo 34, versikulo 1 hanggang 5. Ito ang nakasulat. Si Hosayas ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya noong 12 taon, sinimula niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyusang si Asherah, at ang lahat ng Diyus-Diyusang kahoy o tanso. Ipanasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Gidimba niya mga altar ng insenso. Winasak niya mga imahin ni Asherah at ang mga Diyus-Diyusang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumamba sa kanila. Ipinasunog niya ang kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanila mga dambana. Sa ganoong paraan, nilinis ni Hosayas ang Jerusalem at ang buong Juda. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 34, talata 6 hanggang 10. Ganon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Naphtali. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. Inalis ni Hosayas ang lahat ng karmalduma sa buong lupain at sa templo ng Diyos. Kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari, sinugo niya si Shaphan na anak ni Azalias, ang pinuno ng lungsod na si Maasiyas, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz, upang ipaayos muli ang templo ni Yahuwah. Ibinigay nila kay Hilkias na pinakapurong pari ang pilak na nalikaw sa templo. Ito ang mga nalikom mula sa mga taga-Manases, Ephraim, Benjamin, Huda at iba pang mga Israelita at mga taga-Jerusalem. Tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo. Ibinigay nila ang salaping ito sa namamahala ng gawain sa templo ni Yahuwah para sa pag-aayos nito. Purihin po ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 34, verses 11 to 15. Ang ibang pera ay ibinigay nila sa mga manggagawa upang ibili ng mga batong tabas na at ng mga kahoy para sa biga ng templo na pinabayaang magiba ng mga hari ng Juda. Naging matapat ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Pinamahalaan sila ng mga Levitang sina Jahat at Obadias, na mula sa angkan ni Merari at Zacarias at Mesulam, na mula sa angkan ni Kohat. Ang mga Levitang mauusay magsitugtog ng mga instrumento, ang namahala sa mga taga-buhat at manggagawang may iba't ibang trabaho. Ang iba sa kanila ay mga kalihim, mga dalubhasa sa pagsusulat ng mga dokumento at mga tagapagbantay ng templo. Natagpuan ni Hilkias ang aklat ng kautusan. Habang kinukuha ang pera na kinolekta sa templo ng Panginoon, nakita ni Hilkias na pari ang aklat ng kautusan ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ibinalita niya kay Shaphan na kalihim ng hari na nakita niya ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Shaphan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 34, verse 16 to 19. Dinala naman ito ni Shaphan sa hari at sinabi agad sa kanya, "Ginawa na po namin ang lahat ng ipinagawa niyo sa amin. Kinuha po namin ang pera sa templo ng Panginoon at ibinigay sa mga tagapamahala at manggagawa." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay po sa aking aklat si Hilkias na pari." At binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa kautusan, sinunit niya ang kanyang damit at damit sa hinagpis. Amen. God bless po.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Chronicles chapter 34 verses 20 to 23. Ito po ang nakasulat. Iniutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Safan na kalihim, at kay Asayas, ang lingkod ng hari na sumasangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalabing sambayanan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito. Ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilkias ay sama-samang sumangguni kay Hulda na isang babaeng propeta at asawa ni Salum. Si Salum ay anak ni Tukat at apo naman ni Hasra na tagapag-ingat ng mga kasuotan. Siya ay pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem at sinabi rito ang nangyari. Sinabi ni Hulda, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo na nagsugo sa inyo na padalhan ko ng malaking sako na ang lugar na ito at padaranasin ang matinding hirap. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 34 verses 24 to 28. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Ito ang sabihin nyo sa hari ng Juda. Sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan dito. Dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito. Pinakinggan ko ang iyong panalangin. Kaya hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo po'y makapag-devotion muli para sa araw na ito. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 34 verse 29 to 33. So sabi po dito, nangakong tutuparin ni Josiah ang utos ng Diyos. Pagkatapos ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Juda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon kasama ang lahat ng mga mayan ng Juda at Jerusalem mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga libita. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari at gumawa silang kasunduan sa presensya ng Panginoon na susundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso at kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinatutupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat at sinabi pa rin niya sa mga mayan ng Jerusalem at Benjamin na mangako sila na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Kaya sinunod nila ang kautusan ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, ipinaalis ni Josiah ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel
at pinaglingkod ang mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos habang buhay siya. Sinunod nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. So purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So dito po makikita natin na si Josiah, ay nangako po na tutuparin niya yung utos ng Panginoon. So dito makikita natin, ang una po niyang ginawa ay ipinatawag niya yung lahat ng tagapamahala ng Juda at Jerusalem. At pumunta nga po siya doon sa templo. At dito po natin makikita na tumayo po si Josiah doon sa ligin na madalas pong tayuan ng hari. At nakipagkasundo po siya doon, gumawa po siya ng kasunduan. So ibig sabihin ay siya po yung gumawa mismo ng kasunduan, na kung saan yung mga kaya niya sundin. Ay siyempre po yun yung kanyang ginawa na kasunduan dito, na nangako siyang tutuparin ang ipinapatupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. So dito makikita natin na yung kanyang kasunduan na ginawa ay yung pagtupad, yung pangako sa utos ng Panginoon, sa mga katuruan, sa mga tuntunin na kanya itong susundin ng buong puso't kaluluwa. At dito makikita natin na matapos niyang mangako na susundin o tutup din yung lahat ng utos ng Panginoon, ay ipinalis niya po kagad yung mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel at yung paglilingkod ng mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos. At dito makikita natin na pinaglingkod niya yung mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos habang buhay siya. So sinunod nila yung Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. So dito napaka-importante po talaga yung mismong leader, yung mangunguna sa pagsunod. At makikita natin na yung mga tao ay agad po talaga rin itong susunod. Yan po yung kabutihan na kapag ang isang leader ay sumusunod po ito doon sa tuntunin ng Panginoon. Mas naging madali para sa mga tao yung sumunod sapagkat yung leader nila ay kaisa nila doon sa paniniwala. At nilaw po ito ng Diyos na makita yung kautusan na mismong yung hari ay andun po yung nais niyang pagtugon. Ito po ay hindi aksidente, kundi nilob talaga ito ng Panginoon sapagkat may maganda siyang plano sa hari. So purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang mga bagay na natutunan natin sa buhay ni Haring Josiah. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapupurihan.